Isang mataindi po na pagdiriwang ng undas sa ating lahat. Ako po si Benison Estareja. Bago tayo magtungo po sa ating weather forecast, meron muna tayong assessment po regarding sa magiging bagyo ngayong buwan po ng Nobyembre. Base po sa ating imahe na inyong nakikita sa inyong screen, meron tayong mga linya na maninipis associated po sa lahat ng mga bagyo simula po 1948. At itong makakapal na linya yung tinatawag po natin na average tracks o yung mga typical na daanan po ng bagyo tuwing buwan ng Nobyembre. Kung titingnan natin yung ating image, madalas na ito ay nagla-landfall na yung mga bagyo tuwing buwan ng Nobyembre sa Luzon, Visayas, hanggang dito po sa may Caraga region. At lumilit na lamang po yung tsansa na lumilis ito na direksyon or nagre-recurve dito sa may Philippine Sea. For the month of November, in terms of intensity, posible pa rin magkaroon tayo ng mga typhoon and super typhoon. And in particular for this year, isa hanggang dalawang bagyo po ang pwedeng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At papangalanan po natin ito na Marce at Nika. Update naman tayo regarding sa ating minomonitor na si Bagyong Leon. Nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw, 1:30 a.m. at huling namataan kaninang alas 3, higit 500 kilometers po hilaga ng Itbay at Batanes. Patuloy na humihina, ngayon ay severe tropical storm na at wala na pong direktang epekto sa ating bansa. Subalit andyan pa rin yung buntot nito o yung trough of a tropical cyclone Leon dito po sa may western section ng Luzon na siya nagdadala pa rin po ng mga paulan at minsan ito ay malalakas. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang panibagong bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na araw. Para naman sa magiging tayan ng panahon ngayong Friday, asahan po ang maulang panahon sa western section ng Luzon dahil nga po dun sa trough or extension ng Bagyong Leon. Mataas ang tsansa ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kaya't mag-ingat po sa mga banta ng malalakas na ulan na maaaring magdulot po ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Luzon, dito sa may Northern Luzon, rest of Central Luzon at ilang bahagi pa po ng Mimaropa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at mapapansin po ang pagbuti pa ng panahon dito po sa Metro Manila, Calabarzon and malaking bahagi ng Bicol Region, madalas magiging maaraw, umaga hanggang tanghali. And then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na po ng Luzon na magkakaroon ng makulimlim na panahon na sasamahan din ng mga pulo-pulong mga paulan lamang or pagkidlat, pagkulog. Sa Metro Manila, kapansin-pansin na magiging mainit na hanggang 32 degrees Celsius. Mananatiling malamig pa rin po dito sa Baguio mula 16 to 20 degrees at ilang pambahagi ng Luzon, lalo na sa mga kapatagan, posible pa rin umakyat hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura sa tanghali. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, lalo na sa may northern and central portions, magdala pa rin po ng payong dahil asahan pa rin po ang mga paulan, dulot pa rin ng trough nitong si Bagyong Leon o yung extension nito, at asahan din po sa natitirang bahagi naman ng Palawan at malaking bahagi ng Visayas, ang fair weather conditions, ibig sabihin, madalas magiging maaraw sa umaga hanggang sa tanghali at sasamahan lamang ng mga saglit na ulan at mga kidlat kulog pagsapit ng hapon at gabi. Yung temperature sa Palawan and Visayas, posible ring umakyat sa tanghali hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, malaking bahagi pa rin ito, halos katulad pa rin ng weather conditions as yesterday, bahagyang maulap at madalas maaraw sa umaga hanggang sa hapon po yan. And at pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, may mga areas pa rin na magkakaroon ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na ang Soc-Sargen, Northern Mindanao at yung mga kalapit pa po na lugar doon. Sa ngayon sa Mindanao, pinakamainit sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius at dito sa may Davao City hanggang 34 degrees Celsius. Pagdating naman sa mga matataas na alon, meron na lamang tayong gale warning doon po sa may Batanes kung saan pinakamalapit po ang Bagyong Leon hanggang 4.5 meters pa rin po this morning. Pero possible po pagsapit ng hapon onwards hanggang bukas, magiging banayad hanggang katamtaman na ang taas ng mga alon sa malaking baybayin po ng ating bansa. At para naman sa ating 3-day weather forecast, asahan po bukas, Sabado, November 2, ang pag-improve ng weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon at magpapatuloy pa rin ng fair weather conditions for Visayas and Mindanao na sasamahan lamang po ng mga saglit na ulan or pagkidlat pagkulog dahil po yan sa easterlies o yung hangin galing sa silangan. Pagsapit po ng Sunday hanggang Monday or hanggang early next week na po, aasahan pa rin natin ang mga pag-uulan, lalo na dito sa may Southern Luzon and Visayas. Medyo mataas po ang mga chance ng pag-ulan dyan, kaya make sure po na meron tayong dalang payong dahil pa rin yan sa easterlies at hindi rin natin inaalis yung chance na magkakaroon dyan ng mga cloud clusters and mga possible circulations. Dito naman sa may Northern and Central Luzon, posible na magsimula early next week
ang northeast monsoon or hanging amihan. Ito yung hangin po galing sa may norte na may bahagyang malamig po na temperaturang daladala at meron lamang mahina hanggang katamtamang mga dalang pag-ulan, lalo na dito sa may Cagayan Valley at lalawigan ng Aurora. Pagsapit naman sa may Mindanao, magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon na sinasamahan pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog dahil pa rin sa mga localized thunderstorms. Sunrise po natin ay 5:52 a.m., sunset 5:28 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon.